Lagot ka ngayon. Duterte nagsalita na. Abalos at Marbel mananagot, FPRRD Kibuloy maghain ng kaso, gaganti na. Aba, may gantihan na dito ha. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police, mula kay PNP Chief Romel Marbil, ang our ground commander, ito, walang tulog po ito, si General Torre po. Oo, mabaho na nga eh. Marami po sila, General Macapas. Kita naman, walang tulog. Parang kahit matulog, wala pa rin tulog. Tinignan mo. General Ubingki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog, no? Ang daming inabot na Dami yung drama. mga demanda inabot po namin. Si former Kasi may ganyan pa eh. Di ba? Oh, maraming salamat sa lahat ng mga tumulong, mga nagbantay, mga gumawa ng kanilang tungkulin, mga nagpuyat, napagod, tapos susuko lang pala sa AFP. Naghirap tayo. Hindi tayo ang umani. Tayo ang nagtanim. Iba ang umani. President Duterte, Bis tayo. Hindi ako. Idol ko yung mga kabayo niyan ni DILG Abalos. Oo. Lalo lang si Hagdang Bato. Oh, idol na idol ko yan. Lahat ng mga tumatakbong kabayo niyan, tinatayang ko noon. Oh. Doon idol ko talaga. I think plano o yes, kasi hindi pa naman official, planong maghain ng complaint o kaso dito kay Abalos at itong si Torre. Okay, and that's a good news. Okay? Kasi alam naman natin na ang daming mali doon sa ginagawa nila sa KOJC. Okay? Former President Duterte, bihira lang yan na mag-file ng kaso. Hindi ito kagaya ng mga Makabayan Black Oo. na kaso ng kaso pero hindi naman nananalo ang kanilang mga kaso. Di ba? Bago maghain ng mga ganito, itong si former President Duterte, magaling ito. Inanalyze na ito. Alam na nila na may paglalabag sa batas ang mga ginagawa nila sa KOJC. Okay? So, panoorin natin ang itong buong balita patungkol dito at magre-react tayo. Okay? Pasok! Ayan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasabing hindi raw totoo na kusang sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. Nako na daw siya ng mga pulis kaya't naapilitan daw sumuko. Ang kampo naman ng pastor humiling ng house arrest o hindi kaya ay ilipat daw siya sa kustodiya ng AFP. Nasa frontline ng balitang yan. So, hanggang ngayon, pinilit pa rin ni Presidente Bongbong Marcos ang impormasyon na si Pastor Apollo Kibuloy ay nahuli. Again, let me remind everyone, hindi po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Kusa po siyang sumuko. Okay? Kusa po siyang sumuko. Hindi, kasi dito pinapakita nila talaga na kasi big achievement yan kapag sinabing nahuli namin yan. No, pero hindi na natin kasi malilin lang yung mga tao, 'di ba? Kahit anong gawin nyo, no, hindi na sa mainstream nga nakatutok ang mga tao ngayon o sa inyo lang. 'Di ba? Maraming platforms na pwedeng malaman ng mga tao lahat ng mga balita kung ano ang nangyayari dito sa atin, yung mga bagay-bagay na 'yan. Ngayon, syempre, malabo nang malinlang ang mga tao dahil sinasabi ko nga bukas na ang isip ng mga tao ngayon, hindi katulad dati na naniniwala lang sa isang side. Kumbaga left side lang yung pinaniniwalaan, hindi nila nadidinig yung right side. Ngayon, both sides, nadidinig na nila, nakikita na nila, 'di ba? Dahil nga ngayon, iba na. Kapag ikaw, nagsalita ka ngayon ng ganyan, na nahuli namin, tapos hindi pala, is malalaman at malalaman ng mga tao yan. 'Di ba? Hindi nyo naman pwedeng pigilan. Baka sabihin nyo, may pigilan kaya natin yung social media. 'Di ba?
Hindi naman pwedeng ganon. Kasi kapag pinigilan niyo yung ganon, is talagang yung demokrasya dito sa bansa natin is hinihigpitan nyo. Talagang kinukuha niyo yung demokrasya ng mga tao. Mali na yun. 'Di ba? Ngayon, mas maganda na lang sana isinabi niyo na lang yung totoo. 'Di ba? Kung sumuko, isumuko, 'di ba? Dapat ang pasalamatan niyo din is yung pinagsukuan ni Kibuloy. 'Di ba? Dahil dun siya nagtiwala. Pero syempre, insulto din kahit papaano doon sa mga gustong humuli kay Kibuloy dahil hindi sila nagtagumpay. Hindi 'yun ang pinili ni pastor, hindi siya lumabas sa kanila. 'Di ba? Sa ibang siya sumuko. Kung sasabihin yan ni PBBM, wala tayong magagawa. Sa kanya yan. Oo. 'Di ba? Pero saan naman tayo maniniwala? Maniniwala talaga ako kay Attorney Torion. 'Di ba? Sila yung magkasama. Ang tanong, si PBBM kasama ba doon? Nandoon ba sa KOJC si PBBM? Yes. Nandoon ba si PBBM sa PNP? Sa Yes. AF? Diyan madalas mabiktima si PBBM eh. 'Di ba? Sa ganyan. Yung tipong yung ibinabalita lang sa kanya. Kaya nga sinasabi ko dati, mas maganda kung hands-on siya doon eh. Nandoon siya mismo. Kasi kung ibinabalita lang sa'yo, maaring ganyan nga. O, nahuli na namin si Kibuloy. Pero ang totoo is sumuko na. 'Di ba? Gaya nga nung sa flood control project. Oh, mano sinabi sa kanya, "Oy, gawa na yung flood control project, meron tayo 5,000 nagagawa." Oh, meron na ba? Oh, sige, i-announce ko na sa SONA. Oh, yun, nung in-announce sa SONA, ilang araw bumagyo. Bistado. 'Di ba? Kaya ganoon eh. Mas maganda kung nagiging hands-on kay. Kahit presidente ka, mas maganda is ikaw mismo nagiging hands-on, pinupuntahan mo. 'Di ba? Gaya ng FPRRD noon, 'di ba? Yung sa Marawi, mga problema, yung Marawi pinupuntahan niya talaga. Hindi lang sa mga kalamidad. 'Di ba? Sa mga ganyang klaseng problema. Kasi sa KOJC, alam naman natin talagang yung tensyon nun umiinit eh. Kailangan din kahit papaano ng presensya ng presidente o leader ng bansa natin na pwedeng umayos ng tensyon na yun. 'Di ba? Kasi sinabi rin ni PBBM no na wala silang dalang gamit, wala silang dalang armas. Pero pagkita doon sa mga pictures na lumabas, halos ang lalaki ng mga armas nila, ang hahaba. Puro mahahaba pa yung dala, kasi mga naka-battle gear pa. Akala mo si Marwan yung huhulihin nila eh. 'Di ba? Akala mo mga terorista ang kalaban. Kaya pwede kasing sabihin sa kanya na wala kaming dala, pero nakikita naman sa ebidensya. Kumbaga, napapahiya siya sa ganun eh. Kaya mas maganda, para wala silang masabi, walang siya na mismo ang pumunta sa mga ganyang klaseng problema. Siya mismo ang umalam. 'Di ba? FP? Wala naman siya. Ha? Nandun siya sa Malacanang, party-party doon. So saan ako maniniwala? Sana all. Mas maniniwala ako kay Torion. Iwala si DILG Secretary Benhar Abalos na hindi malabong may mga tumulong kay Kibuloy na magtago. Ito yung inilabas na impormasyon ni Abalos na meron raw tumulong kay Pastor Apollo Kibuloy na itago. Tapos hindi niya sasabihin. Sablay ka na naman, Abalos. Tumulong kay pastor. Ikaw mismo nagpalabas ka ng impormasyon sa press. May nagtatago kay Kibuloy. Kung tatanungin ka man, sir, sino ang nagtatago kay Kibuloy? Hindi mo naman sasabihin. Bakit mo sinabi? Hindi mo na lang sinabi. Ha? I hope na hindi Madalas si Duterte kasi ang silang pambibig- maglabas ng mga hearsays eh. Doon sila napapahamak eh. Siyempre kung may sinabi kang ganyan, may nagtatago kay Kibuloy, sino yung nagtatago sa kanya? Diba? At saka siguro, kung itago man siya kasi kayo sobra yung ginagawa niyo. Siyempre, pinapakiramdam man pa ni pastor kung ano ang kung ano ang mangyayari. Diba kahit pa paano siyempre, kahit sabihin na ganyan, meron pa rin kaba sa dibdib niya yan. 'Di ba? May takot pa rin siya na mamaya pag hinuli siya, mamaya i-turn over niyo ako dun sa ayaw kong pag-turn overan niyo sa akin. O baka mamaya pag hinuli niyo ako, hindi na ako makadiretso dun, gawin niyo finish na. 'Di ba? Syempre hindi mabubura sa isip ni pastor 'yon. Kumbaga nag-iingat siya 'Di ba? Sa magiging galawan. At saka pinag-iisipan niya siguro kung ano yung magiging desisyon niya talaga. Kumbaga humingi lang siya ng oras. Kaso nga lang yung oras na yon, 'di ba?
talagang halos maraming nangyari. No, ilang linggo din yun, gaano din katagal yun. Nagkaroon ng matitinding tensyon, 'di ba? Maraming nangyari nga. Ngayon, siguro nakapag-isip-isip na si pastor kaya siya lumabas. Sumuko na siya doon sa taong karapat dapat niyang harapin. 'Di ba? Kasi syempre hindi naman basta-basta 'yon eh. No? Hindi basta-basta 'yon kasi syempre natatakot din siya para sa sarili niya, sa buhay niya, na kung susuko siya, ano ba ang magiging garantiya sa kanya? O baka sabihin na naman ng iba, kriminal yan, may mga ganun-ganun pa. Alam nyo, kahit ganyan, hindi naman yung kriminal na krimen talaga ang ginawa niyan. Yung sinasabing krimen na parang terorista, para ganunin. Kahit pa paano, karapatan din naman niya na ilagay sa kaligtasan yung sarili niya. Ano ba naman ang magiging seguridad niya kung sakasakaling siya ay mahuli? Lalong-lalo na, syempre, ang kinakampihan ni Kibuloy, ang mga Duterte. Di ba? Ngayon, kapag nahuli siya, sino magiging padrino niya dyan? Sino magtatanggol sa kanya dyan? Wala. 'Di ba? Wala si VP Sara dyan. 'Di ba? Kahit sino sa mga ano ng Duterte, wala. Kaya syempre, nagdadalawang isip siya. Hindi yung agad-agad na, lalabas ako. Nag-iisip siya. Kahit papaano, syempre, yung mga members niya din siguro is nag-uusap-usap sila tungkol dyan. Bintangan ninyo. Kasi kung si Duterte ang pagbibintangan nyo, good luck na lang. Kung hindi kayo Ayan. siseryosohin ni Duterte. Parang naghahanap na naman sila ng maisasabit. Parang lumabas na si Kibuloy. Ang tagal na wala nito, napagod tayo, naghukay na tayo dito, muntik na tayo makakita ng ginto. Idikit kaya natin si Duterte dito, baka mamaya si FPRRD tinatago si Kibuloy kaya hindi lumalabas, pinahirapan tayo. Sabit na natin yan. Baka mamaya, ganun na naman. 'Di ba? Lumawak yung pag-iisip nyo ng ganun. Naku. Doon lang yan doon lagi ang bagsak niyan doon umiikot. Kung baka Duterte ka o Duterte, supporter ka ng Duterte, ganito, doon lang lagi umiikot. Alam na natin kasi kung bakit nagkakaganyan. 'Di ba? Sinasabi ko nga ang tindi ng ginawang gawak ng alitap-tap na 'yon. 'Di ba? Winasak ang unity team, halos magkaganyan na makarating na tayo rito, halos nasira na lahat, pati pagkakaibigan, pagiging lahat nasira. Grabe yung ginawa niya. Dahil sa isang pangarap lang yan. 'Di ba? Yan. Talagang gaganti yan sa korte. Ha? Pero ngayon usap-usapan na si former President Duterte maghain ng kaso laban dito ni Abalos at si Torre sa ginagawa nila sa KOJC. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, bihira lang yung mamang yan. Bihira lang si former President Duterte maghain ng isang kaso, ng isang reklamo. Magaling ito na abogado Super magaling ito na abogado. Remember that, Torre and Abalos. Kaya maghanda-handa na kayo. Kasi marunong yan sa batas si Duterte. Oo, yun ang maganda ron. So meaning to say, bago niya ginawa itong move na ito, nakakasiguro siya. I hope lang na yung isasampang kaso sa inyo bailable. Kung hindi bailable yan, malalagot talaga kayo. Okay? So, maghihintay kami dyan sa update na yan. Kaso ang tanong dyan, kung sakasakaling magsampa ng kaso si FPRRD, is panigan kaya siya, kung sakasakali. Pero syempre, di ba, meron din naman sigurong papanig yan. Syempre, iniisip natin kasi, di ba, magkalaban ng administrasyon tsaka ang mga Duterte. Walang, hindi sila nagkakaunawaan. No, parang kung may ganyan man magiging reklamo si FPRRD, maaaring tumagal o ganyan, di ba? Kaya napapag-isip ako ng ganun Parang baka malugi sila. Pero iba naman yan. Pag Duterte naman ang gumalaw, alam nila yung ginagawa nila di ba? Akong tinutukoy maski sino, pero undoubtedly, meron nag-harbor dito, meron nag-obstruct dito. Meron daw nag-obstruct, meaning talagang iniiwas sa batas natin, tinago si Kibuloy. Meron raw tumulong Dito, I'm sure of those things, no? So kung sino man yun, it's up to the police to investigate. Ano yun? Parang ang tawag doon sa kasong accessory of the crime. Ano ba yun? Tama? Ano ba yun? Ano ba tawag doon? Alta rin si Abalos sa sinabi ng isa pang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na epal daw ang kalihim matapos inanunsyong nahuli na ang pastor. Ito yung epal talaga. Alam mo, kasi sabi po ni Attorney Topacio, di ba? Nagtatrabaho rin naman ito sa
sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. And isa ito sa mga lawyers ng SMNI at sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinabihan siyang epal. Lawyer ya ha? Lawyer ang nagsabi niya na epal ka raw. Oh, ito yung sagot ni Abalos. Ang sinasabi ko nga sa kanya is that ang word lang naman dito ay yung tinatawag nating nahuli Pinakita namin. Naka-trap na siya, huli na siya. Whatsoever. Sabi mo, na-trap siya. Nahuli siya. Saang banda? Ano yung natrap? Wala namang natrap ata eh. Kasi parang ano, no? Talagang parang sumuko talaga siya, lumabas siya eh. Di ba? Para kasing ayaw nyo na lang kasi sabihin yung totoo. Di ba? Sana sinasabi nyo na lang yung totoo para hindi na rin nagugulo yung kaisipan ng tao. Kasi parang ang gusto nating mangyari dito, no, ang pinapalabas kasi dito is ginagampanan namin yung trabaho namin. Ganto kami katindi humuli. 'Di ba? Kailangan maging kapuri-puri kami. Siyempre, may 10 million yan. Parang ganun. Isipin mo dahil ba sa 10 million? 'Di ba? Sana sabihin na lang natin yung totoo kaysa malito pa yung mga tao. Kasi may namin na nagsasabi na sumuko. 'Di ba? Sumuko siya. Hindi siya nahuli, hindi siya na-trap. 'Di ba? Kung na-trap nyo yan, no? Kung na-trap nyo siya, di dapat pati yung pinagtataguan niya, kung sino man na nagkiklaim sa kanya, kung sino man na nagtatago sa kanya, 'di ba? Is dapat nahuli nyo na rin. 'Di ba? Dapat ganon. Oh. At saka, saan ba nagtatago si Kibuloy? Saan nagtago si Kibuloy? Kung siya ay na-trap, sana sinabi nyo kung saan siya nahuli. Anong lugar? Saan? Sa barong-barong ba? Sa ilalim ba ng lupa? 'Di ba? Sa bungalow ba? Sa taas ng building? Dapat may ganon. 'Di ba? Kaso nga lang sinasabi na, doon sa KOJC building nandoon siya, wala naman siya doon. Sa ibang lugar siya lumabas. 'Di ba? Ngayon, kung siya ay natrap doon sa ibang lugar na yon at wala siya sa KOJC, so kung natrap siya doon, nahuli siya doon, dapat sinasabi nyo kung saang lugar yon. Dito namin nahuli si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Kaso nga lang wala. 'Di ba? Ano yung natrap? Saan? 'Di ba? Ayun yung tanong doon eh. 'Di ba? Kaya naguguluhan lang yung tao. Sana inaamin na lang natin yung totoo. Huwag na nating guluhin. Magpakita kayo ng video, Abalos, bago kami maniniwala. Oh. Kasi sabi po doon sa kampo ni Torion, kusang sumurrender sa AFP. Oh. So, ibig sabihin, syempre ako, bias ako. Ha? Kasi sa simulat sa poll, hindi naman kayo pagkakatiwalaan kasi ang daming mga mali-mali na mga sinasabi ninyo. Di syempre, doon ako maniniwala kay Torion. Oh. Tori pala, sorry. Kasi itong babanggit ko ni sometimes malilito ako dito kay Tori at Torion. Pareho kasi ng spelling ng first 5 letters. Hindi, Sir Don Mar, ang sabihin mo na lang ganito. Si Diwata tsaka si Torion. Di ba? Maniniwala talaga kami kay Torion. Oh. Kasi si Torion, nakaabang doon sa KOJC 24 hours. Kayo, nakita ba kayo doon sa KOJC? Para Wala kayo naman po sila ang doon, aming papaniwalaan. Halos wala naman sila doon, parang halos nakikibalita lang din sila eh. I mean, ito say, gumawa kayo ng istorya, ha? Ilin lang na naman ninyo ang taong bayan? Yan nga eh, ginugulo pa eh. Grabe. This is all about hard work. Isiniwalat din Hard work. Hard work, ha? Kayo, naniniwala ba kayo? Bongga, hard ha? work? Hindi yun Bongga. hard work. Hindi yun hard work. Alam nyo, sige nga, sige. Hard work yung ginawa nyo. Hard work, yung pagpunta nyo sa Davao, sa KOJC, talagang pinagsunugan nyo ng kilay. Yes, hard work yun. Pero yung credits nun, hindi talaga mapupunta sa inyo. No? Talagang doon sa pinagsukuan, kung saan sumuko si Pastor Kibuloy, nandoon ang credits nun. Kaya siguro naiisip ni Attorney Torion na parang, uy, epal ka naman. Diba? Parang ganun. Parang lumalabas na credit grabber. Parang ganun. Diba? Ang imbis na mapag-usapan dito, yung pinagsukuan ni Pastor. Diba? Yun ang papurihan. Diba? Kasi nga, natapos na yung ganito, yung tension, makakapagpahinga na rin yung mga pulis, yung mga members ng KOJC, makakapagpahinga na rin. Diba? Dapat yun ang pasalamatan nila yung pinagsukuan ni Pastor eh.
'Di ba? Dahil sa'yo, may tiwala pala siya. O natapos na tong problema natin. 'Di ba? Kaso nga lang, lugi kami yung hard work. 'Di ba? Tapos sa'yo, one click lang. 'Di ba? Eh, hindi naman nila masisisi. Doon nagtiwala si pastor eh. Anong magagawa nila? Eh, ayaw naman talaga sa kanila sumuko, ayaw sa kanila magpakita. 'Di ba? Wala silang magagawa. Siyempre, hindi siguro sila magpapakita doon, si pastor, dahil alam nila na, alam natin to, mga ano sa Duterte to eh. 'Di ba? Masyadong nagpe-personalan na yan. Pati ako, pinipersonal niya, parang ganon. Siyempre, dito naman sa pinagsukuhan ni pastor, siguro nakikita niya naman na ito, transparent to. 'Di ba? Transparent to. Siguro, hindi ako mapapahamak dito, kaya doon siya sumuko. 'Di ba? Kaya yung sinasabi niyong hard work, sige, ginawa niya yung hard work na yun. Yung hard work. 'Di ba? Pero yung nahuli si Kibuloy is hindi kasama yon sa hard work na ginawa nila. Dahil si pastor ay sumuko sa iba. 'Di ba? Abalos, katangahan po yun. Pwede ninyong mahuli o mapasurrender si Kibuloy in other ways, hindi sa ganung paraan. Katangahan po yun. Merong nasusyutay, merong nasasaktan, merong Oo. mga pagod at puyat na mga pulis. Hindi yun hard work. Puyat sila. Merong mga nasasaktan, merong nagsakripisyo. Hindi yun hard work. Hindi kayo effective. Kasi, sumuko si Kibuloy. Kung hindi siya sumuko, hanggang ngayon, hindi nyo pa nahuli. Oo. Ni Abalos na sinampahan sila ni na PNP Chief Romel Marbil ng patong-patong na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng malicious mischief o paninira ng isang private property. Kaugnay pa rin yan sa ginawang manhunt ng mga pulis kay Kibuloy sa KOJC compound. Handa po kami dyan. Pero ang importante rito, alam namin ginagawa namin. Ulit. Ng patong-patong na kaso ni Diba? Si Duterte diyan ulit. Naka-track na siya, huli na siya. What's so epal about that? This is all about hard work. Epal, kasi pwede namang hindi nyo ginanon. Isiniwalat din ni Abalos na sinampahan sila ni na PNP Chief Romel Marbil ng patong-patong na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati O, kasi grabe naman yung ginawa nyo doon sa KOJC. Talagang makita nyo lang talaga, no? Talagang ang dami talagang na-damage doon sa property ng KOJC. 'Di ba? Marbil at si Abalos. Tapos meron pang nategi doon. 'Di ba? Nako. Saka alam ko, kasusunod yan si Torre. Gaya ng malicious mischief o paninira ng isang private property. Kaugnay pa rin yan sa ginawang manhunt ng mga pulis. Kaso nga lang tingin ko hindi nila masyadong iindahin yan eh. Siyempre alam natin, nasa panig sila ng kung ano yung ngayon, administrasyon ngayon. 'Di ba? Kaya hindi masyado nilang iindahin masyado yan. Tama yung kinaso ni Duterte. Chief o paninira ng isang private property. Kasuhan kayo talaga. Kasi when you serve a warrant of arrest, Kaso-kaso talaga. hindi mo pwedeng sirain, gibain. Oo, tama yun. Ang dami pa namang ebidensya na nasira yung mga properties doon sa KOJC. Kaso nga lang, may tanong ako, Sir Donmar. Kahit kakaso-kaso yan, ang tanong dyan, di ba? Mapaboran naman kaya yung mga Duterte, si FPRRD, kung sakasakaling magkaso sila laban sa kanila, sa mga yan. Di ba? Lalo't lalo na, alam naman natin kung kanino sila nakapanig. Talaga, kakasuhan talaga kayo. Di ba? Hindi nakasaad doon sa warrant of arrest na pwede kayong manira ng property. Kung search warrant din mo yan, hindi ka rin pwedeng manira ng property. Tsaka yun ang problema warrant of arrest Dala-dala mo Kailangan warrant of arrest, nandoon yung huhulihin mo. Kaso nga lang talagang warrant of arrest ang dala mo, pero talagang all around ka manira, all around ka maghalongka. Diba? Parang ganun na ba yung warrant of arrest ngayon? Diba? Nag-iba na siguro, no? You only have the right to search. Sa bagay, hindi naman ako ganyan kagaling sa batas natin, pero the fact that former President Duterte, kinasuhan ka,
maghintay ka lang kasi meron, ang dami pang nakaabang kaso dyan. Kaugnay pa rin yan sa ginawang manhunt ng mga pulis kay Kibuloy sa KOJC compound. Handa po kami dyan. Ilocano ka pala, Ma'am Shirley. Pero ang importante dito, alam namin ginagawa namin tama, naniwala kami, hindi tumigil. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo ang masasabi nyo dito sa video na ating napanood ngayon at binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.